Linisin ang pangalan ko. Kasi, bakit parang dinadamay ako? Bakit dinadamay niyo po ako sa kaguluhan niyo, di ba? And ayaw ko sana to idagdag sa mga isipin ko. Pero sige, dahil gusto mo, sige po. Kasi wala akong sinabing masama kay Beyonce. Hindi ko siya sinabi na, sige na, ipatulfo mo sila, ganyan. Wala po akong sinabing ganyan. Wala po akong ginawa or sinabi sa inyong masama para ganyanin niyo ako, Kuya Redzane. Ayun, good evening sa lahat guys. Good evening. Andito po tayo para mag-reaction sa naging pahayag ni Medit. Dahil isa siya sa pinagbibintangan na nag-udyok kay V para maipatulpo itong si Kuya Bal. Napakasakit naman nun guys kung hindi naman ito totoo. Dahil ang alam natin guys napakataas ng respeto ni Medit kay Kuya Bal. Guys, ganun din kay Kalinga Prab. So kapag totoo ito ay talagang masasaktan na naman itong si Kalinga Prab dahil isa na namang ex-angel yung parang kakalaban sa kanya guys. Pero bago po ang lahat pakisuportahan po ang ama ng Kalingap Kuya Bal Santos Matubang at Ede Vlogs at Kalinga Prab. At ayun na guys pakinggan po natin itong si Medit po yung kanyang paliwanag tungkol dito sa sinabi ni Redzane guys. Para linawin and linisin ang pangalan ko. Kasi, bakit parang dinadamay ako? Bakit dinadamay niyo po ako sa kaguluhan niyo, di ba? Unang-una, wala, sa'yo po, Kuya Redzane, wala pa akong ginawang masama sa'yo. Wala akong sinabing masama sa'yo. Especially kay Beyonce, kay Dr. Love, wala akong sinabi. Wala akong wala akong... Ayun na bakit naman nasabi ni Redzane na isa itong si Medit sa nagtulak kay Beyonce para magpatulfo Kung sa pagkakaalala ko wala po akong ginawang masama sa inyo, wala akong sinabing masama sa inyo para pagsalitaan mo ako ng mga ganyan and para pagbintangan mo ako ng kung ano-ano. So yan, may nag-send sa akin ng video na to nung nasa biyahe ako kanina. Ayun guys yan yung sasagutin ni Medit plinay niya kasi may nag-send daw sa kanya ang alam ko kung nag-send ay si Ma'am Bufil guys, grabe guys Nagsulsul kay Beyonce na magpatulfo. Yan po ang hirap Ang hilig, paano natin irereklamo ang isang bagay na sa pamamagitan ng pagsasalita natin, di ba? Kung hindi natin alam ang mga ibig sabihin ng mga words na binibitaw natin, di ba? Paano natin makukuha kung ano man yung justice na sila... Grabe natawa na lang si Medit sa sinabi ni Redzane dyan, di ba? Parang pagbibintang itong ginawa ni Redzane na ito bakit kaya ginagawa nila ito na idinadamay pa yung ibang tao guys? Idinadivert ba nila ang issue dito kay Medit? Yun ba ang ni Redzane dito ang gusto para ayun si Medit na ang maging topic ng mga reactor, di ba? Sabi nyo, kung hindi nyo alam kung ano talaga ang tamang term sa mga bagay-bagay, di ba? Ang mga accusations nyo, salto-salto, kaya ayaw ko po talaga, as much as possible, di ba sabi ko, ayaw kong manghimasok, ayaw kong involved sa ganitong issue, kasi sobrang tabi ko na pang issue, at may mga inaayos ako personally. Ayun, tama naman yun guys, ayaw na niyang makisawsaw pa, doon sa issue na yan, yung pagpapatulfo nga, na pilit idinadawit nitong si Redzane na isa daw sa nagsulsul kay B para magpatulfo. Grabe naman yung ginagawa ni Redzane dito
Bakit? Ano kaya ang motibo para idamay pa itong si Medit? Porket nag-chat kay B itong si Medit nagsulsul na, no? Grabe naman 'yun, 'Wag naman sana ganyan ang gawin na guys. And ayaw ko sana to idagdag sa mga isipin ko. Pero sige, dahil gusto mo, sige po. Sabi, matapang na rin talaga tong si Medit, Hindi na talaga siya umuurong, di yan sa mga ganyang parang nasasanay na rin sila siya sa mga ganyang parang idinadamay sa mga issue, di ba? And yung sulsul, dyan muna tayo sa sulsul na sinasabi mo. Paano susulsulan ko? Ito ang message namin. Yan guys, babasahin niya yung naging conversation nila ni P, para sigurado nga naman at maganda yung ginagawa ni Medit na yan, gusto talaga niyang linisin yung kanyang pangalan. A6, 9:34 po ito, PM to PM. Sending you hugs and prayers, be. Hindi pa po ito nangyayari yung pagpapatulfo, yung live nila. Wala akong idea kung sinong ipapatulfo niya, ganyan-ganyan. Pero madami kasi nagko-comment sa live ko noon, kaya na-curious ako, tinanong ko siya. Sabi niya, reply niya sa akin nung sabi kong, sending you hugs and prayers, be. Thank you, Ate Medit. Hindi naman ako makikipag-away sa kanila. Ipaglalaban ko lang pamilya ko. Siyempre, bilang ate niya, tsaka, diba, parang, may mga pinagsamahan. Lahat po ng Kalingap Angels, wala ko sa kanilang hate or tampo, ganyan. Lahat sila love ko. Especially nung andun pa ako sa Kalingap. Kaya nag-advise po ako bilang ate. Sabi ko, as long as tama ang pinaglalaban mo, especially pag about family mo, go lang and mag-pray ka lagi. Ayun, di ba? Parang sinabi niya na go lang, na kung para sa family, ay go lang ikaw, sa gagawin mo. Yun ang nasabi ni Medit. Pero, hindi pa niya alam dyan kung sino yung ipapatulfo ni V, di ba? Hindi alam niya na si Kuya Val pala yung ipapatulfo. Kaya, ayun guys, parang iba iba yung ginawa ni Red Saint dito, guys. Talagang isasangkot o idadivert ang issue dito kay Medit, di ba? God bless you. Sana mahanap mo yung peace of mind and justice na deserve mo. Tapos tinanong ko siya, totoo ba yung napunta ko sa Tulfo? Tapos sabi niya, andito na ako ate. Sabi niya, oo ate. Sabi ko, nasa Tulfo ka? Sino ipapatulfo mo be? Sobrang haba ng pila dyan sa labas at sa loob. Tapos may mga messages pa po ako, hindi na siya nag-reply. Ayun, parang naputol, yung kanilang usapan diyan. Guys? Kasi may tanong pa siya kung sino yung ipapatulfo. Kaya lang ay hindi na sumagot itong si B. Guys, yun yung story niyan, yung pag-uusap nila. Pero para hindi i-push itong si B para ipapatulpo si Kuya Val. Guys, kasi nga hindi niya alam kung sino yung ipapatulpo kasi hindi na siya sinagot nitong si B. Di ba? Kaya ang ginawa ko, inansend ko naman na kasi parang useless naman na yung mga sinasabi ko kasi ando na siya and hindi niya na po ako sinagot. Hanggang sa napanood ko po yung live na si Kuya Val and si Kuya Rob pala ang ipapatulfo niya. Hindi ko po yan alam kasi kung alam ko, a-advisean ko siya bilang ate. Ayun, di ba? Guys, hindi niya alam kung sino yung ipapatulfo. Kaya siguro nakapag-advise itong si Medit na go lang para sa family mo. Di ba? Siguro ito yung naano ni Red Saint, na akala niya, pinupush pa nitong si Medit na magpatulpo itong si V, dahil doon sa message na yon siguro. Diba? Kaya lang ay, hindi alam ni Medit talaga kung sino yung ipapatulpo kasi hindi na siya sinagot. Diba? Kasi para sa akin, mali yung, di ba, kahit anong issue pa yan, kahit gano'n pa kasama ang loob natin, hindi para atakihin ang taong mga tumulong sa atin, kahit ano pang misunderstanding yan, hindi, di ba? Ayun, di ba, malawak talaga ang nitong si Medit, di ba? Napakalawak. Ayoko to sabihin kasi alam ko makakapanakit ako sa mga sabihin ko, pero hindi ko ito i-filter. Diba? Kasi para sa akin, hindi pa din ina-reason yung pagiging, yung misunderstanding natin sa mga taong tinulungan tayo. Diba? Sa lahat po ng tumulong sa akin, hindi ko sila binastos or parang sinagot-sagot ng sobrang below the belt. Kasi alam ko kung saan ako magsustand bilang natulungan. At alam ko kung paano tumanaw ng utang na loob na kahit ano man ang sabihin mo sa akin na masakit, ang sasagutin. Grabe napaka maunawain nitong si Medit na guys.
ako. Kasi wala akong sinabing masama kay Beyonce about sa Kalingap, especially kay Kuya Rab and kay Kuya Val. And hindi ko siya sinabi na sige na ba, ipatulfo mo sila, ganyan. Wala pa akong sinabing ganyan. Oo, nag-message ako sa kanya na yung ginawa ko kasi diba, kung maalala niyo po, nagpatulfo din ako and may pinatulfo din po ako. And ang ginawa ko doon, nag-video muna ako, tapos pinost ko sa social media para mapansin agad ng RTI sa loob, diba? Yan lang po yung share ko sa kanya. Pero hindi ako nag-advise sa kanya na ipatulfo niya si Kuya Rob and si Kuya Val. And hindi ko po alam na si Kuya Rob and si Kuya Val yun. Kaya huwag ka po magsalita sa akin ng ganyan, Kuya Redsin. Kasi sobrang mali ang accusations mo. And hindi mo po ba alam ang mga term na ginagamit mo? Sulsul? Saan part doon ang panunulsul? Diba? Na-high blood mo ako. Na-high blood, Na-high blood si Meredith dito, Na-high blood ni Red Sane. Pambira. Pagbintangan ka ba naman na nanunulsol, para magpatulpo? Ay, grabe na yan, Wala po akong ginawa or sinabi sa inyong masama para ganyanin niyo ako, Kuya Redzin. Grabe yung nyo, yung accusations mo sa akin. So, feel ko si Medit, guys, parang talagang nagtampo siya, kay Red Sane dahil, ayun nga, itinadawit siya sa mga ganyang bagay, di ba? Na sila naman yung may gusto, di ba? Ay, nako. Ano pa yan? Ano pa yan sabi mo doon sa video mo? Balimbing. Paano naging balimbing yun? Tsaka wala po talaga akong balak magsalita regarding sa issue nyo. Even sa pagkwento nung sa pag-uusap namin ni Kuya Rob and sa mga realizations, mga lessons na nakuha ko sa pag-alis ko sa Kalingap, wala talaga akong balak i-share yun. Share ko lang yun kasi parang pinapalabas yun na sobrang sama ng Kalingap, sobrang sama ni Kuya Val and ni Kuya Rob, di ba? Ilan yung mga dating beneficiaries. Ayun, di ba? Si Meredith yung parang nasaktan siya dati sa mga sinasabi nila sa Kalingap. Kaya nakapagkwento siya dati nung usapan nila ni Kalingap Rob, di ba? Talagang may malasakit pa rin siya sa Kalingap dahil alam niya na kung hindi dahil sa Kalingap, kung hindi dahil kay Kalingap Rob ay hindi siya madidiscover nung school na nagbigay sa kanya ng scholar hanggang sa makatapos siya ng college, di ba? Yan yung mga tao na hindi talaga nakakalimot Yan yung mga tao na hindi nakakalimot lumingon sa pinanggalingan. Guys, yung mga tao na ganyan, katulad ni Medit, guys. Charis nagsasalita hindi naman pala mga kasi isa, dalawa lang naman sila. Nagsasalita ng against kay Kuya Rob and kay Kuya Val na parang ang sama-sama nila na yes, dalawa lang sila, Medit, dalawa lang sila. Maraming nakikita or nararamdaman na mali na nangyayari sa loob ng community. 7 months po ako sa Kalingap. 7 months po ako naging beneficiary ni Kuya Rob and wala po akong nakitang mali and masama na ginagawa nila. And yung mga sinabi ko regarding sa Kalingap, lahat po yun about sa akin, about sa realizations ko, about sa mga lessons na nakuha ko, and sa kung anong totoo ang para sa akin kila Kuya Rob and kay Kuya Val. So bakit parang triggered po kayo? Diba, bakit dinadivert nyo sa akin ang issue? Bakit ako ngayon ang Kaya nga, yan din yung nakikita ko, parang idinadivert nila kay Medit. Para si Medit nga naman ang pag-usapan ng mga reactors, di ba? Napakagaling mag-divert ng issue. Gusto nyo Wala na bang ibang gawin, kundi yung mga issue na ganyan? Wala na bang iba? Yes, ng mga reactors. Diba, bakit ginagamit niyo ako sa issue niyo? Hindi na ako nakikialam sa inyo. Yes. Tama, tama guys. Tama itong pagsasalita ni Medit na ito, guys. No, so now, ngayon, malinis na yung kanyang pangalan, dahil, tapos na naman ito kay Mambofil, itong si Red Sane. Dadalihin na naman ni Mambofil ito. So yun po ang side of the story ko. So, ang hirap lang kasi iniiwas ko na ang sarili ko dyan sa mga issue nyo. Diba pumasok sa live ko si Kuya Doc Love. Diba, nung wala pa yung issue, wala pang tulfuan nangyayari. Diba, winelcome ko naman po siya. Kasi ayaw ko nga magtanim ng hatred sa ibang tao, diba? And ayaw kong mag-side kung saan-saan. Pero after yung ginawa nyo, kay Kuya Val and kay Kuya Rob, syempre, para sa akin, hindi dahil sa
may binigay sa aking opportunity si Kuya Rab, hindi ko nga po yun inaasahan. Hindi ko inaasahan na manonotice nila yung pag kwento ko. Kasi kwento lang naman po yun, kwento yun regarding sa akin, about sa akin. So, parang, bakit natitriggered kayo? Diba? Tsaka, saan mo nakuha yung sul mo? Kaya nga, di ba? So, saan nga nakuha ni Red Zane yan, ano? Yung akusa niya kay Medit, no? Isang malaking question mark. Bakit siya nagkaroon ng idea, na isa si Medit sa nagsulsul kay Bian, para magpatulpo, no? Hindi natin alam, mga kwento-kwento. Diba guys? And yung balimbing mo na sinasabi, grabe yung mga accusations mo, kuya. Pag hindi ka po tumigil, ito po ako mismo to, ako ang nagsasalita. Ako ang magrereklamo sa'yo dyan sa sa daet nyo. Nako, ayan, nagbanta na itong si Medit, Kaya, yung mga marites dyan, yung mga, kung ano na lang masabi, guys. Ayan, tulad yan, kung ano na lang yung masabi kay Medit, yung pala na may walang katotohanan, di ba? So, ayan, humanda kayo, kasi, baka isang araw, pumunta yan dyan sa daet at ireklamo ka, Red Zane. Kaya, tigil-tigil mo muna yung mga pa-divert mo ng issue, no? Tigil mo muna yan, kung ayaw mong maireklamo, ayan. Ayan, nagsalita na si Medit na hindi totoo yung mga sinasabi mo. Kala mo, mumuturin talaga kita, mumuturin ko ang pagpunta dyan para ireklamo ka. Hindi ako nakikialam sa Go, Medit, go, no? Para naman na mabigyan ng leksyon, na yung mga gumagawa ng mga kwento, ng katulad niyan, di ba? Go ka lang, Medit. inyo. Wala akong pakialam sa inyo, sa mga issue nyo. Kasi may mga issue din akong hinaharap and wala akong plano na idagdag yung mga sa inyo. Yes. At alam ko na mali yung ginagawa nyo. Kaya sa mga kamedit po, ito po ay galing sa akin. Ako mismo po ang nagsasalita nito. Yan guys, ito, doon sa mga nasa community niya, na nabalitaan natin yan na sumusuporta, dito sa team ni Guapa, guys. Ito yung mensahe ni Medit, Dito ko siya talaga hinangaan. Sa mga nasa or pumasok sa Kagwapa na sinasabi na supporters ko or reactors ko, mamili po kayo. Magiging part kayo ng team Kagwapa or dito kayo sa akin. Hindi ko na po ngayon, dati kasi wala po akong pakialam kung saan ka po mag-reaction, sinusuportahan mo sa iyo po yan. Kasi nga, wala naman silang ginagawang masama sa akin, wala silang sinasabing masama sa akin. Pero ngayon, na ginagawit mo po ang pangalan ko, na pilit mo akong sinasali dyan sa mga issue nyo, and sa akin mo binabaling ang mga bashing ngayon, hindi ko po ina-allowed ang Medit community na pumasok sa inyo. And kung magiging part man ang ibang reactor na nagsusupport sa akin sa inyo, aalisin ko po sila sa akin mismo. Yun, di ba? Yan ang magandang halimbawa ng isang leader, ng isang community, na kapag nagkasala ka, kapag sumuporta ka sa mga ganyan, mamili ka na, papiliin mo na kung doon ba siya o sa'yo, kung mananatili sa'yo. Dito ko hinangaan guys, itong si Medit sa kanyang naging desisyon na yan, at panawagan para doon sa mga umanib, kung mayroong umanib talaga sa Team Guapa na galing dito sa Medit community, guys. Ay, grabe talaga itong si Medit, guys. Or dapat pumili lang sila, either dyan, sa community nyo o dito. Kasi hindi po ako nagtotolerate ng ganyan. Hindi ako nagtotolerate ng mga taong nagsasalitang hindi naman alam kung anong sinasabi nila. Hindi ako nagtotolerate ng mga taong baluktot Yes. ang isip. Diba? Sorry sa term, pero yun talaga Diba? Para kalabanin mo ang mga taong tumulong sa'yo. Diba? Hindi po ako doon agree. Kaya siguro po, kung bago yun nangyari, nalaman ko agad yun na si Kuya Rab at si Kuya Val ang ipapatulfo. Nag-advise pa po ako na pag-isipan ng mga ganyang bagay. Ayun, di ba? Kung nalaman agad ni Medit na si Kuya Val yung ipapatulpo, ay hindi pala papayag itong si Medit, di ba? Bagkus papayuhan niya itong si V,
So, ayun, yun naman yung kay Medit, ano guys. Talagang idinadiver talaga sa kanya ang issue, no? Gustong siya ang pulutanin ng mga reactors. Pero hindi nang paluloko ano ang mga reactors tulad ni Ma'am Bupil, di ba? Siya mismo yung nagpasa kay Medit ano para maliwanagan muna bago mag-reaction, di ba? Magaling talaga tong si Ma'am Bupil ano, guys. Kasi hindi tama. Kahit saan mo tignan, hindi tama. And sa inyo, Kuya Redzin, yan. Ano ko yan sa'yo? Advice ko yan sa'yo. Na alamin mo muna ang mga term na bibitawan mo bago mo bitawan. And alamin mo muna ang kwento. Paano ko susulsulan ang taong ando na nga? Diba? Paano ko Tama naman, di ba? Paano masusulsulan yun? Nakadesisyon na siya. Nandun na siya di ba? susulsulan na ipatulfo si Kuya Rob and si Kuya Val? Na ako nga mismo nagulat nung nag-on air sila na si Kuya Rob tapos si Kuya Val pala ang ang pinapatulfo, di ba? Ang inirereklamo. Kaya huwag niyo po ako idamay dyan sa mga issue niyo. Yan lang po. Ayun guys, grabe matapang talaga itong si Medit. Ano guys, napakatapang niya. Para sagutin itong accusation, itong paratang sa kanya. Ano guys. Ay, nako. Bakit kasi napakamarites ng iba? Kahit mali-mali ay ibo-broadcast on air, at sa public pa, Yung hindi naman siya sigurado na nagsolsol pero bino-broadcast niya sa mga viewers niya. So, gusto talaga lang niyang i-divert yung issue dito kay Medit. Guys. Ayun guys, siguro hanggang dito na lamang po ang ating konting pagre-reaction dito sa pagsagot ni Medit dito sa akusasyon ni Fred Zane na isa ito sa nagtulak kay V para magpatulpo. Guys. Ayun, bye na guys. God bless po sa lahat. Peace.